Ako po nakakapanibago pero nawa ay maging beneficial pa rin sa atin ang araw na ito at lalo na ay tulungan tayo ng Panginoon para tayo ay ah, patuloy na mapalago niya sa kanyang salita. So, 10 years ago, in February 15, 2015, nag-trend sa Facebook ang video ng 21 Egyptians na Christians na na-capture ng ISIS. Kung hindi sila nag-renounce ng kanilang pananampalataya, sila ay pupugutan. So, sila ay kinidnap at pinapa-renounce sa kanila ang kanilang pananampalataya. At as expected, sila ay hindi nag-renounce ng kanilang faith. Instead, may nag-circular pa nga na video na nakikita sila ay masayang nag-aawitan pa. At makikita doon na instead na gumawa sila ng paraan para sila ay makatakas or maging malungkot sa kanilang senaryo, masaya pa rin silang nag-aawitan. And I believe iyon ay pag-aawit para sa Panginoon. At eventually, dahil nga hindi sila nag-renounce ng kanilang pananampalataya, natuloy ang kanilang execution. Okay? So, beheading, decapitation, tinanggalan sila ng ulo. Okay? So, isa pa sa mas na-capture ang aking atensyon, yung interview ng isa sa asawa nung 21 Egyptians na yon na and I may quote, no? I was so proud, sabi niya sa napatay niyang asawa, I was so proud that my husband stood firm to his faith and did not deny Jesus Christ. Ang ganda, no? Imbes na siya ay malungkot o talagang mag-grieve sa nangyari, syempre naman tayo ay tao, may parte sa atin. Pero nangingibabaw, mas angat yung kanyang pagiging proud dahil nakita niya ang pananampalataya ng kanyang asawa ay talagang evident na kahit sa kanyang kamatayan, hindi niya ni-renounce, hindi niya tinalikuran si Kristo. Imbis na magluksa, magalit sa mga ISIS, very composed ang asawa at makikita mo, siya ay masaya pa na alam niya kasama ng kanyang asawang creator natin. Okay? So, sa unang tingin, mga kapatid, no, pag nakita natin itong mga video na ito, pwede natin maisip na isa yung nakakatakot, isang tragedy, isang trahedya na ayaw nating mangyari sa ating buhay. Isang malagim na pangyayari. Pero sa kanila, makikita natin, hindi yon ang tinignan nila. Ang kanilang view doon ay isang matinding testimony ng kanilang pananampalataya. At sa panahon natin ngayon, di malayo mangyari sa atin yung mga ganong trials. Hindi man katulad doon sa ISIS, hindi man tayo makidnap sa Libya, pero palagi tayong may mga trials na tinetempt tayo to compromise our faith. Kadalasan, ito ay sa pag-struggle natin sa ating kasalanan, at kadalasan ito talaga yung battle natin spiritually. Ang issue, hindi kung ano ang ating battle, kung physical ba yan o spiritual, ang issue dito ay kung paano natin ito hinahandle. Tumitindig ba tayo sa pananampalataya? Pag tayo ay nasa trials, paano natin na ipapamuhay? Paano nagiging evident ang ating pananampalataya pag nasa mga ganito na tayong pangyayari? So parang ganito yung pag-uusapan natin, mga kapatid, ngayong umaga, na ito ay tungkol sa tunay na pananampalataya na kay Kristo. So titignan natin dito sa ating mensahe, ano ba ang larawan? Ano ba ang itsura ng isang tao na naglagay ng kanyang pananampalataya? Ano ang larawan ng kanyang buhay? So yun yung ating aaralin ngayong umaga. So tayo muna ay manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Muli, Panginoon, kami humihingi ng gabay sa iyo at nawang yung banal na spirito ang mag-guide sa amin at ma-enlighten kami sa aming mga maririnig. Hindi lamang po ito mapunta sa aming isipan, kundi makonvict kami, sumugat sa aming puso at nawa magdulot lalo ng paglago ng aming pananampalataya. Maraming salamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayun, so naninibago tayong lahat.
Hindi ko alam kung saan ako kakapit, pero ganyan na lang. Baka ba akong si Bongo? Hindi naman, no? So, so, tayo muna ay magdadigress sa Romans 11, mga kapatid, no? Dahil ito muna yung ating pag-aaralan ngayon. Na alam natin na ito ay very beneficial sa ating church. Sa sulat na para sa mga Hebreo or sa Hebrews, particularly dito sa chapter 11 verses 13 to 16. Okay, so pero bago tayo mag-dive in sa passage natin sa chapter 11, ano ba ang context ng Hebrews? Ano ba ang bakit ba isinulat ito? Bakit ba natin kailangan mabasa ito? Bakit importante ito? At na-canonize sa Bible. So, for the sake of the context, pasadahan natin ng maikli ang overview ng Hebrews. So, ito ay sinulat, intended para sa mga converted Jews. Okay? So, mga Jewish Christians ito na possibly ang setting ay nasa city ng Rome. O, di ba? E di pasok pa rin, nasa Romans pa rin tayo. Pero, yun nga, ito ay para doon sa mga Jewish Christians na possibly na nasa Rome. At in short, sila ay na kay Kristo. Yun nga lang, may problema. Sa mga panahon na iyon, dumaraan sila sa matinding persecutions. May mga matitinding threat silang nakukuha dahil ito sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya maraming nag-drift away sa kanilang pananampalataya kasi matindi talaga yung oppression ng mga taga-Roma, ng mga Hudyo, sama-sama na hindi na kay Kristo. Meron dyan na meron silang threat na imprisonment, meron dyan na i-exile sila, meron dyan na talagang torturein at papatayin para lang i-renounce nila ang kanilang pananampalataya. At dahil sa kanilang takot, mga kapatid, may temptation ang nangyari, may temptation sila na bumalik sa practice ng mga Jewish religion, okay? Sa Judaism. So sila ay nagbabackslide, maraming mga nagbabackslide noon. At yung iba talaga nag-apostate na, tumalikod na kay Kristo at sa gospel. So, ano bang nangyari? Nagkaroon ng spiritual problem. Pag spiritual problem, ito ay faith problem. Problema sa pananampalataya. Kasi maraming bumalik. Gusto nilang bumalik sa templo na lang, sa ginagawa nila dati sa templo. Mag-aalay na lang ng animals para makakonek sa Diyos. Alam nila, nakakakonek naman sila sa Diyos. Alam natin, itong mga animals na ito ay purification of the flesh. Sabi sa chapter 9 ng Hebrews na ginagawa ng mga forefathers ng Old Testament na imposibleng magtanggal ng kasalanan. So in short, may temptation silang bumalik sa faith ng forefathers nila na mag-establish muli ng kanilang sarili. Yun nga yung inaalis sa Romans 11, di ba, ni Pablo. So since sa mga Jewish Christians na ito ay pinag-iinitan, gusto na nilang umalis sa kanilang pananampalataya. Pinag-iinitan kasi doon, mga time na yon, ultimately ang mga Christians ni Emperor Nero. Okay? Di ba? Sinunog nga niya yung templo at ibinintang sa mga Christians. So, yun yung spiritual problem. Makikita rin natin yung theological problem na they are tempted na sumamba sa mga anghel. Kasi may mga nagsulputan ng mga maling turo na pwede kang sumamba sa mga anghel. Sabi sa Galatians 1 ni Pablo, if there are angels preaching contrary to the gospel, let him be anathema. Okay? Let him be accursed. So susumpain ang lahat ng magpipreach na malayo at iba sa gospel na pinipreach ni Pablo at ng mga apostol. So in short, they have these temptations na bumitaw sa katotohanan nang dahil sa takot, nang dahil sa kanilang anxiety. Mas gusto na lang nila mag-compromise kaysa magpatuloy. Iniisip nila na kung di sila mag-renounce ng faith, pwede sila mag-end up na sa sinapit ni Kristo. At ito yung pagdakip at patayin. So maliwanag na dahil sa sufferings nila, nagkaroon sila ng fear, nagkaroon sila ng anxiety, uncertainty, may lack of confidence, nagduda sila sa kanilang pananampalataya, at kung makikita natin, parang nauulit yung pagligtas ng Diyos sa Israel from Egypt, na sila ay nagmumurmur, ano ba naman, bakit mo kami niligtas?
para patayin lamang? So, ganito yung nangyari. Kaya mo ba kami kinonvert? Kaya mo ba kami ay naging Christian para mag-suffer at patayin? So, ganun yung kanilang mga nasa isipan. So, ano nakita natin dito? Naging comfort-based na yung kanilang pananampalataya. Kaya ang ginawa ng writer ng Hebrews, mamaya makikita nyo, ang daming similarity ng ating, writer ng Hebrews ay niredirect niya ang mga Jewish Christians na nanghihina na ito kay Kristo. Dahil alam niya si Jesus Christ lamang ang sagot sa sitwasyon nila. Alam niya na siya ang cure. Hindi siya gumawa ng gimmick. Hindi siya gumawa ng mga false promises at false hope na katulad ng ginagawa ng mga modern churches ngayon. Na para ma-stir lang ang emotions, para magkaroon sila ng panandaliang comfort at happiness. Yun ang mini-maintain nila para sila ay nasa church. Ang ginawa ng writer ng Hebrews ay ipinakita muli niya ang glory at pagiging ultimate, ang ultimacy ni Christ sa lahat ng bagay, sa lahat ng creation, kahit pa sa mga anghel, sabi sa verse 1 to verse 3 ng chapter 1. Ginawa dito ng writer ay nag-Christology siya. Inilatag niya ang covenant ng Diyos para sa mga mananampalataya. Kaya mahalaga na mabasa at maaral natin ang Book of Hebrews, mga kapatid, dahil ito ay pwede maging cure sa ating sa mga nanlalamig sa pananampalataya, sa mga nanghihina at ayaw nang magpatuloy. Yung gusto na lang dumausdo sa pagko-compromise dahil doon wala nang hirap. Naalala ko si Bodhi, Bocam, sabi niya, kung gusto mo na walang hirap, compromise. Yun ang sabi niya. Di ba? So, mind you mga kapatid, hindi man natin naranasan ang sitwasyon ng mga Jewish Christians noon, wala man tayong mga threat na nakukuha sa labas ng church natin, pwede rin tayo magkaroon ng temptations na napakadelikado sa mga Christians. Kung di tayo magiging watchful sa mga paligid natin, kung nasaan man tayo ngayon, pwede tayong matempt na mamuhay muli sa ating dating buhay. Mamuhay sa former ignorance at former foolishness. Pwede tayo matempt na mag-compromise at huwag nang lumakad kay Kristo. Ang dali lang naman ang buhay ko dati, ba't ngayon parang pinapahirapan ko? Gusto ko na lang sundin ang aking laman. Bumalik na lang yung kaisipan ko dati na mabuti naman ng Diyos at maghihintay siya sa akin habang ginagawa ko yung kagustuhan ko. Tama ba yun, mga kapatid? So, kaya again, kung isa tayo sa dumaranas sa panlalamig, sa pag-struggle sa kasalanan, nire-remind tayo ni Kristo ngayon na siya ang solusyon, siya ang antidote, siya ang cure sa mga ito at hindi ang lunas sa mga problema natin. Katulad na lang na nabanggit dito sa chapter 11, kung mababasa nyo, may mga men of faith, mga forefathers na binanggit ang writer na ginawa niya ito para ma-illustrate sa mga Jewish Christians na nanlalamig kung ano ba ang itsura ng pamumuhay sa pananampalataya. So dito sa first part ng chapter 11, magbabanggit ang writer ng mga names ng forefathers na namuhay sa pananampalataya. Unang in-example dito ay si Abel. Bakit si Abel? Ano bang meron kay Abel? Kasi nakita natin, patuloy ang pagtitiwala ni Abel, pananampalataya ni Abel sa Diyos, despite sa pagbubuli sa kanya ng kanyang kapatid. Despite sa ill treatment ng kanyang kapatid na si Cain. Diba? At dumating pa nga sa pagkakamatay. And I believe, hindi lang one time na threat yun ni Cain. Yun ay ongoing simula nung sila ay bata pa. At nag-decree na lang hanggang napatay niya. Dahil sa inggit, di ba? Ikalawa, ang pananampalataya ni Enoch, sinabi din dito. Sino ba si Enoch? Siya yung he walked with God. So, pag sinabing walk with God, ito ay may relationship sa Diyos. Ibig sabihin lang kung may relationship, yung kanyang, siya ay pleasing sa Diyos. Ibig sabihin kung may pleasing, siya ay nananampalataya. Kaya natin napiplease ang Diyos
dahil sa ating pananampalataya. So, he walked daily, ibig sabihin, nananampalataya siya sa Diyos daily. Okay? Number 3, tignan natin yung pananampalataya ni Noah na seemingly parang di nagme-make sense. Nasa bundok ng Ararat, nasa highlands naman sila, tapos first time hindi pa siya nakakaranas ng baha, tapos ang daming mga materyales, ang daming mga measurements. Ano ba to? Kahit nakakalito at mahirap, naniwala pa rin siya. Hindi katulad ng mga ibang bayan na hindi naniwala sa kanya. Okay? Pang-apat, yung faith ni Abraham. Sinabi din dito na tinawag siya at inutusan siyang pumunta sa isang lugar, sa pangakong lugar, na hindi niya pa napupuntahan. Okay lang sana kung pupunta. Ang sabi pa, iiwan mo yung ari-arian mo. So, ang ginawa niya, siya ay nanampalataya at ang ebidensya noon ay siya ay sumunod. At nakita rin natin, sinabi rin dito, ang pananampalataya ni Sarah na kahit siya ay barren, baog, at matanda na napaka-imposible ng magbuntis, naniwala pa rin siya na one day magkakaroon siya ng anak. Though mayroon siya mga decisions na hindi kinonsulta sa Diyos, pero siya pa rin ay naniwala. So ang purpose ng paglatag ng writers ng mga examples na ito ay para ma-motivate ang readers, mga Hebrews, tayo ngayon, na katulad ng mga forefathers sa Old Testament, even though they did not see God, hindi malabo or hindi pa malinaw ang revelation ng Diyos, at kahit nasa kalagitnaan sila ng kahirapan, sufferings, sila pa rin ay namuhay sa pananampalataya. At ito nga yung ating aaralin this morning. Dahil we know, we are also weak. We are also coward sa ipamuhay yung ating pananampalataya. And we are very inconsistent sa ating pananampalataya. Kaya nawa makatulong ito sa bawat isa na ma-stir up yung ating pananampalataya, pag-stand firm sa katotohanan. At ito ang mensahe ng ating Diyos sa atin, living in our faith. So I invite you to turn your Bible sa ating passage sa Hebrews 11 verses 13 to 16. I think meron dyan sa handout. Hebrews 11 verses 13 to 16. Dito muna tayo magko-concentrate. So please read with me. This is the very word of God. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city. So, flower fades, the grass withers, but the word of God stands forever. Napakaganda ng ating passage. Happy Lord's Day, mga ninang. Yan, you know. Sheesh. Yan. Okay. So sa binasa natin, mga kapatid, may makikita tayong dalawang bagay na naglalarawan sa pananampalataya ng mga forefathers natin sa Old Testament. At itong mga traits na ito ay naglalarawan sa tunay na pananampalataya. At ito ang magiging puntos natin ngayong umaga. Una, living in the unseen promise of God, ang pamumuhay sa di nakikitang pangako ng Diyos. Pangalawa, identified as pilgrims walking toward a greater city. Pagturing sa sarili bilang mga manlalakbay lamang sa mundong ito, patungo sa isang dakilang lungsod. Okay, so number 1, check muna natin, living in the city or living in the unseen promise of God, pamumuhay sa hindi nakikitang pangako ng Diyos. Sabi sa verse 13, these all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar. So, pinapakita na writer dito na they should imitate. Ito yung premise natin.
hindi lang niya inilalatag, pero by motivation at sinasabi ng writer na they should imitate the faith of men stated in chapter 11. So, ang gusto ko lang i-note dito mga kapatid na those who live in faith can only die in faith. Ano ibig sabihin nito? Kasi sa verse 13, they died in faith, ang sabi. Meaning, sila ay namatay sa pananampalataya. At ang ibig sabihin nito, they remained in their faith. In short, one cannot die in faith kung in the first place, wala siyang faith. So, yun yung una nating makikita. So, strictly, hindi naman to ibig sabihin na maghanap sila ng ikakasuffer para sila ay mamatay in faith. Hindi ibig sabihin. Pero ang idea nito mga kapatid ay they remain in their faith kahit pa sa huli nilang hininga. Hindi sila nag-renounce. At kung manonotice pa natin, sinabi na they died in faith even they have not received the things promised. Meaning ng things promised, ito ay pangako kay Abraham sa Genesis 12 na promised land, mga blessings, meaning like for example, yung nakarating si Abraham sa promised land, 'di ba? Siya naman talaga ay nakapunta rito, pero he treated na hindi pa rin niya na-receive ang promise ng Diyos. Bakit kaya? Dahil ang tingin niya sa promised land ay hindi lang yung literal na Kanaan. Ang tingin niya sa promised land ay spiritual na lugar. So meaning tinitignan nila ang pangakong bayan or mga pangakong pagpapala na ibinigay sa kanya noong Genesis 12 higit pa sa mga material na makikita sa mundo. At ang nakikita nila dito ay yung pangako ng Diyos sa kanila na promised Messiah na si Kristo. Siya yung sinasabi sa latter part ng verse 13 na, but having seen them and greeted from afar. So, from dun sa time ni Abraham, nakita niya yung araw ni Jesus, pero very blurred. Dahil wala pang incarnated. Ang sinasabi dito, sabi ni John Owen, ang kanyang, yung nakita ni Abraham, yung araw ng pagdating ni Kristo. Hindi incarnated na Kristo. Okay? So meaning with the eyes of faith, ang nakita nilang pangako pala ay si Kristo at hindi mga material na bagay. So meaning, si Jesus ang dakilang pangako ng Diyos, si Jesus ang promised land, si Jesus ang blessings na ibibigay ng Diyos sa buong mundo. Hindi yung pagiging tanyag, hindi yung pagpapala sa lahat ng lahi, pero mainly si Kristo. Though totoo naman na may literal na promised land at may mga promises ng blessings, pero their hope is spiritual promise. Hindi man nila naabutan si Yesu Kristo sa incarnation, sila ay naging firm sa kanilang pananampalataya unto death. Sabi nga ni Jesus, di ba, mapalad ang mga hindi nakakita sa Kanya, pero naniniwala sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Kaya nga sabi sa John 8:56 to 57, basahin ko na lang yung 57 or 56. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. Ang sabi ng Diyos kay Jesus, you are not yet 50 years old and you have seen Abraham? Bata ka pa, 33 ka pa lang Sa early 30s ka pa lang. Pero ang sabi ni Jesus Christ, truly, truly I say to you, before Abraham was, I am. So, ito yung, naalala nyo, ito yung pinreach ni Brother Nico, no? Di nauunawaan ng Hudyo ito, dahil wala silang mata ng pananampalataya. Hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala na nandun na si Kristo bago pa isilang si Abraham. In fact, siya ang creator. Siya ang mula sa kanya ginawa ang lahat. Mula sa kanya binase ang lahat. Siyempre, hindi ang kasalanan. So, ito yung pangako na ikinatuwa at hawak ng pag-asa ni Abraham at ng mga patriarchs na naniniwala sila sa pangakong pagdating ni Kristo kahit pa malabo pa sa kanila ang pangako na yon.
Di ba? Ang pangako lang kay Abraham, may darating na seed at ibe-bless ang buong mundo. So, maisip mo, seed, sino yun? Ganun kalabo, pero pinanghawakan nila yon at enough na yon para sila ay ituring na righteous ng Diyos. Ganun po kalabo ang revelation dati. Kaya compared ngayon, tuwirang sinasabi na Jesus is the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me. So nakita po ba natin ginagawa ng writer? Sinasabi ng writer sa Jewish Christians na kahit malabo pa ang revealed promise ng Diyos sa kanila, wala pang incarnated Son, they still live and exercise their faith, at they did not forsake or quit their faith kahit may mga matitinding pagsubok. Meaning, hindi sila nag-apostate, hindi sila nag-drift away hanggang sa kanilang kamatayan dahil ang perspective nila, ang pangakong ito ay spiritual hope kay Kristo. Kaya sabi ni John Calvin, for when they had only tasted of the promise, as though fully satisfied with their sweetness, they despised all that was in the world, and they never forgot the taste of them, however small it was, either in life or in death. And we agree with this, mga kapatid. Kumbaga, nagkaroon lang sila ng preview, ng teaser, ng taste test ni Kristo, pero enough na yon na masatisfy sila, na hanap-hanapin si Kristo. Nagdulot sa kanila ng matinding repentance at pagbabago ng isip na hindi na sila aasa at dedepende sa anumang bagay sa mundo, kahit yan ay yaman pa, kahit yan ay kapangyarihan at posisyon pa sa mundo. Ang gusto lang nilang makuha ay si Kristo lamang. Enough na yung blurred promise sa kanila ni Kristo na kahit mahirapan sila, hindi sila tatalikod. Hindi sila magdududa. At anong ebidensya ng kanilang pananampalataya kay Kristo? Ang kanilang faith ay nag-effect sa pag-endure nila at pag-obey sa Diyos habang sila ay nabubuhay sa mundo. They live a God-glorifying life. And we can see na mas angat at priority ang kalooban ng Diyos kaysa sa mga kagustuhan nila. Hindi sila nabulag sa yaman ng mundo, sa mga material na bagay, dahil ang hawak nila ay si Kristo. Kaya ang punto, heavenly mindedness that produces godly submission, heavenly mindedness that produces godly submission to the will of God. Ito ang pananampalatayang iyon. They died with their focus on the eternal promise, the gospel, the coming of Messiah, Jesus Christ. Kaya kino-comment ito ng writer. Dito sa passage natin, kino-comment ang kanilang faith dahil ito ay durable at constant. Kahit maraming pagsubok, their hope is in the promised Messiah. Katulad na lang ng pagsunod ni Abraham na ihandog si Isaac. Nakita niyo, tagal niyang hinintay. Pero hindi nangibabaw yung pagmamahal niya kay Isaac. Ang nangibabaw pa rin ay ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At dahil yun, kay Kristo. So pinapakita ng writer na si Kristo ay ang cure para sa mga Jewish Christians, na kung sila ay nanlalamig, si Kristo ang sagot, na hindi sila nagkamali na ilagay ang pananampalataya nila kay Kristo. Na tama lang ang kanilang pag-asa na si Kristo. Na magpatuloy sila kahit pa sila ay dumaranas ng mga threats at persecutions, dahil matibay ang pundasyon ni Kristo. Siya ang rock of salvation. At nawa sa ating Christians, mga mananampalataya, ang tanong natin ngayon, what is our hope? Anong pag-asa natin? Saan nakalagay ang pag-asa natin ngayon? May kinakausap po ba ako ngayon na nakakaranas ng panghihina ng pananampalataya, panlalamig, dahil sa mga patong-patong na problema, pagsubok, napapatanong ba tayo, bakit may ganito akong sakit? Bakit ang gulo-gulo ng pamilya ko? Believer naman ako. Bakit palaging na lang ako nire-reject? Bakit parang wala pang sagot yung mga panalangin ko?
At sa mga tanong na ito, napapaisip ka ba na mag-compromise na lang kaya ako? Parang baliwala na lang naman lahat. Sumuko na lang kaya ako sa pananampalataya. Kung ganito ang pag-iisip mo ngayon, kapatid, God is telling us right now na kung sila Abraham ay very satisfied sa malabo na pangako sa kanila ng Diyos na darating si Kristo, how much more sa ating ngayon na napakalinaw. Malinaw na ang kalooban ng Diyos kay Kristo na nahayag sa Bible, na mas klaro na sa atin ngayon ang lahat ng bagay for our good according sa Romans 8:28. And it is all for His glory. Bakit di tayo magkakaroon lalo ng pag-asa ngayon? Since kompleto na ang lahat ng salita ng Diyos. Di ba mas nakikilala na natin ngayon si Kristo at mas lumalalim na ang pagkakaalam natin kung gaano niya tayo kamahal? Di ba mas lalo na tayong mas nagiging eager na maipamuhay ang faith natin dahil sa mga motivations, buhay ni Kristo at sa kanyang pangako? Dahil maliwanag na ang plano ng Diyos sa atin eh. Not to harm us, but to bless us and conform us to His Son. And I may say, not to harm us, but to prosper us with spiritual things. At hindi malabo din dito na kaya niya mag-bless na mga bagay. Sabi nga ni John Calvin, we have all the reason para mag-persevere sa buhay na ito. Imagine namatay sila Abraham na may firm ang faith to do the will of God for Christ's sake. And mind you, pati sila Paul at mga apostol, they also live and died in faith. Pinugutan, pinako sa krus. Mga church fathers natin, mga reformers, Puritans, karamihan sa kanila, tinorture, pinalapa sa mga leon, sinunog ng buhay. At yung kaninang intro natin sa Egypt, yung 21 Egyptians na Christian. But still, di sila nag-recant ng kanilang confession of faith. Kasi ang hope nila ay spiritual. Hindi babagsak. At ito si Kristo. Itong problema natin ngayon. Ang nagiging hope natin, kadalasan ay mga temporal things. Mga lunas ay bagay na. At magagalit sa Diyos kung nagkaroon ito ng mga masamang effect or consequence. Marami sa atin, mga Kristiyano ngayon, hindi concrete ang hope sa gospel. Kaya ang ending, hindi concrete ang submission nila kay Jesus Christ. To think na hindi naman malabo ang kalooban ng Diyos. Madalas nagiging double-minded pa tayo. Mas gusto nating sundin ang sarili kaysa sa kalooban ng Diyos. Na pag hindi natin nagawa to, yun yung pag-asa. Lulubog tayo. At tignan niyo po, ultimate example nito, si Kristo. Di siya naging double-minded na gawin ang kanyang task to do the will of God. Na-sacrifice niya ang kanyang sarili. Ibinigay ang kanyang buhay para sa church. Naging willing pa rin siya kahit alam niyang puro pag-despise, pag-reject sa kanya, kahit sa kanyang sariling bayan. Diba yung Israel? Pero eager pa rin siyang nag-submit, na natili pa rin siya sa plano at sa kalooban ng Diyos dahil iniibig niya ang Ama at ang church. Sino ba tayo para ibigin ni Kristo? Tayo ay once kaaway niya. Once nagre-reject sa kanya, nag-despise sa kanya. Nagmalaki tayo. Pag tayo ay nagkakasala, na-o-offend natin siya. Pero hindi siya nag-hold back na hindi ituloy or hindi siya nag-hold back na ituloy ang pagtubos sa atin. He still bore our sins sa kanyang katawan and His blood becomes our ransom. Siyang atonement natin para tayo tanggapin ng Ama at ituring na kanyang mga anak. So, naisip po ba natin ito? Tayo kaya, kamusta? May sufferings lang? May test lang sa atin, saglit ang Diyos? Ang dali nating bitawan ang pananampalataya. Ang dali lang natin i-ignore na
piliin ang will ko kaysa sa will ng Diyos. Kaya nga sabi ni Christ sa Matthew 24:13, "But the one who endures to the end will be saved." Hindi sa kanyang sa sarili. Pero meaning nito, ito ay may tunay na pananampalataya na bigay ng Diyos na mag-endure hanggang huli. Hindi lang sa blessed moments, hindi lang sa mga masasaya at mga na-accomplish na bagay, pero siya ay nagpapatuloy lalo na sa mga tough moments niya, sa mga rough situations ng kanyang buhay. At ito ay isang marka ng tunay na Kristiyano. Yes, may mga struggles tayo, natatempt tayo magkasala, mag-struggle, meron tayong pagsubsob sa kasalanan, pero katulad ni Pedro, na pinanalangin ni Kristo ang pananampalataya, na hindi babagsak ang kanyang faith. Yes, madideceive tayo sa lies ni Satan, mapapanghinaan tayo, pero hindi tayo mawawala sa kamay, sa higpit ng grip sa atin ni Kristo. At ito ang faith na bigay sa atin ng Diyos dahil sa grasya niya, na hindi kailanman masisira. Dahil ito ay rooted and founded in His grace from eternity past. Kaya mga kapatid, hindi naging madali ang buhay ng mga forefathers nila Abraham. Pero despite doon, sila pa rin ay nanampalataya hanggang sa kanilang kamatayan. For Christ's sake, they live and died in hope that is soon to be revealed. Kaya sa atin din, di ba? We long for the hope of glory that is soon to be revealed sa second coming of Christ until we die. Habang hinihintay natin hanggang sa kamatayan natin, we are longing sa glory na ito. Yun ang pag-asa natin, ang second coming. Hindi lang ang maganda rito, hindi lang na-recognize ng writer na they died in faith. Yung mga forefathers na yon, pero they acknowledge na they are moving. They are moving forward. Sila ay lumalakad at may paroroon ng mas greater, mas na greater pa. Better na lungsod o lugar. And this leads us to our next point. Una, living in the seen or living in the unseen promise of God. Number two, identified as pilgrims walking toward a greater city. Pagturing sa sarili bilang isang manlalakbay lamang sa mundong ito or dayuhan patungo sa isang dakilang lungsod. Sabi sa ating passage ulit, they acknowledge that they were strangers and exiles on earth sa ibang salin, pilgrims. It is clear that they are seeking and desiring a better country, their homeland a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city. So, ang meaning lang nito, the writer saying sa mga readers na Jewish Christians ay sila ay pilgrims. Sila ay strangers, mga alien dito sa mundo. Meaning, hindi sila permanente na mamumuhay dito. Hindi dito ang endgame nila. Hindi dito ang settlement nila. At ito rin ang alam ng mga forefathers nila Abraham. Kaya nga sabi sa prayer ni David sa Psalms 39:12, "For I am a sojourner with you." Katulad ni Kristo. Sojourner siya rin dito. Like all my fathers. So alam ni David na lahat ng kanyang mga lahi na nanampalataya, lahat ay strangers lang sa mundo. This shows a deep sense of transience. In short, alam ng mga mananampalataya na saglit lang sila dito sa mundo at hindi sila taga dito. Very consistent ito sa sinabi ni Paul sa Ephesians 2, verse 6. We are seated with Him in the heavenlies. Nung tayo ay nanampalataya, tayo na ay nakaupo sa kalangitan kasama ni Kristo. At sa Philippians 3:20, we are citizens of heaven. Hindi to arbitrary or hindi to abstract.
Nasa already but not yet state tayo, mga kapatid. So this passage is saying na ang tunay na believer ay may vision on eternity. Hindi lang dito sa mundo. Their eyes and minds are set to a better country in heaven. Hindi sila nagpupuntar dito. And that better heaven and better country is the promised Jesus Christ. Ang eternal life kay sa Kanya. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:1, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. So basically, sinasabi dito sa 2 Corinthians, mawalan man tayo ng tahanan dito, ari-arian dito, hindi ito kawalan dahil meron tayong mauuwi ang tahanang banal na nasa langit, na gawa ng Diyos at hindi masisira. At ito ay magpasawalang hanggan. So ang dinidesire nila Abraham ay ang eternal city of God. Kahit nakarating sila sa promised land, hindi dito yun eh. Iba yung pangako ng Diyos. Ito ay spiritual. Ito ay eternal. Na gawa niya at dinesign niya. Kaya nga sa verse 15, since nakarating na si Abraham sa Canaan, he is looking for a greater city. Hindi siya nawili doon. Alam niyang hindi yun ang pangako ng Diyos sa kanya. Kasi pwede naman siyang bumalik sa Canaan, pero bakit naging dayuhan pa rin siya doon? Naglagay pa nga siya ng mga tent. Hindi niya kinilalang yun yung pangako ng Diyos. Yun yung pagmamay-ari niya. Hindi niya yun kinilala. Hindi siya doon nagsettle. Ang kinilala niya ay ang possession niya eternally. Ang Holy City, the New Jerusalem, Jesus Christ. And notice, they are seeking and desiring for the Holy Spirit, or Holy City. Ang ganda nito. Ibang decided, or nakapag-desisyon sila na, okay, decided na ako, hanapin natin Holy City. Versus, sa ginamit na word dito ng writer na desiring. Kasi, ang desiring iba ito. Meaning, iba na ang goal mo at aim mo, kaya ka nag-decide na yun ang hanapin. Iba na yung desire ng puso mo, disposition mo. May pagbabago na sa gusto mo. Iba na yung hinahanap ng kaluluwa mo, kapatid. Ayaw nung mga forefathers na yon ang yaman sa mundo. Ayaw na nila yung panandalian na lang. Ayaw na nila yung mga nasisira. Dahil sa pananampalataya, ang gusto na nila yung higit pa sa mundo na ito. Dahil ang desire na gusto nila ay malayong ipagkumpara dito. At nakita nila yon kahit sobrang layo. At inangkin iyon ng may buong kagalakan at tinanggap. Ayun nga si Kristo. So, itinuturo ng passage na ito sa Jewish Christians noon at sa atin ngayon, mga readers, na tayo ay pilgrims. Tayo ay mga stranghero dito sa mundo. Meaning, hindi dapat natin ituring ang mundo na tunay nating tahanan. Huwag nating ituring na ang mundong ito ay yung ating kapahingahan. Kaya nga, ang Sabat natin ay si Kristo. Kaya tayo merong Lord's Day para makapagpahinga, hindi sa ating kama, pero sa presensya ng ating Panginoon. Ang pagiging pilgrim ay isang perspective na hindi tayo permanente sa mundo. Kaya nga sabi sa priestly prayer ni Jesus sa John 17:16 na they are not of the world, just as I am. Nakita nyo, kahit tumira dito si Christ, tinignan niya na pilgrim siya dito. Yes, andito tayo, pero di tayo dapat makijoin sa sistema ng mundo. Kung paano mag-isip, kung paano mamuhay. Iba ang sistema kung paano tayo mamuhay na. Saan nakasulat? Sa Bible. Ano ibig sabihin sa atin ngayon nito? Sabi ni John Piper, when you see yourself as an alien and an exile with your citizenship in heaven, and God as your only sovereign,
You stop drifting the current of the day. Or you stop drifting with the current of the day. Ibig sabihin, hindi ka sasabay sa alon ng kung saan papunta yung mundo. Kung tayo talaga ay strangers at pilgrims, hindi tayo aayon sa kung ano ang idinidikta ng mundo kahit isang araw man lang, kahit isang oras man lang, kahit isang segundo man lang. Hindi sa pagiging detached sa mundo, mga kapatid, pero pag-acknowledge na OTW na tayo sa eternal life. On the way na tayo. Ang meaning, hindi na tayo aayon sa ideology ng mundo. Dahil lahat ng lahat, prinsipyo sa mundo, ay kontra sa kalooban, sa will ng Diyos. So ang punto as pilgrims, we are waiting for our eternal home, Jesus Christ. So ibig sabihin pala, as pilgrims na manlalakbay, ibig sabihin pala na manlalakbay, we are waiting for the greater city. At ito si Kristo. Sabi mo ni John Calvin, for Christ stretches forth His hand to us, as it were openly from heaven, to raise us up to Him. What a mediator we have in Christ. Itinuturo sa atin na ang mindset natin ay dun sa kamay ni Kristo. Ang mindset natin ay kung nasan si Kristo ngayon. At ito yung kalangitan, sabi sa Colossians 3. As pilgrims, para tayong mga OFW na hindi nagpupundar. Kung 'di ba, pag sila ay nasa Saudi, nagpupundar ba sila doon sa Saudi? Ang pinupundaran nila ay yung bahay nila sa Pilipinas pa din. Dahil yun ang kanilang bahay, hindi yung kung saan sila nandoon. Ganon din tayo sa mundo. Saan tayo nagpupundar? Ano ang desire natin? We know ang pag-asa natin at desire ay hindi dito, kundi sa langit, sa eternal. At ang ganda ng pangako ng verse 16, mga kapatid. Therefore, God is not ashamed to be called their God. Ang ganda. For He has prepared for them a city. Ano ibig sabihin nito? By faith, hindi na ikinakahiya ng Diyos na tawagin nila siyang Diyos. Dahil ayaw ma-incorporate ng Diyos kahit kanino man kung walang pananampalataya sa kanyang anak. Ibig sabihin, tayo rin. Kung sila ay hindi na ikinahihiya ng Diyos, sila ay may identity na, may pagkakakilanlan na, may incorporated na siya sa Diyos. Tayo din, we are identified na sa Diyos. At hindi lang tayo identified sa Kanya. Hindi lang tayo pinayagan to have a free access. Tumawag ng Abba Father sa Kanya. Pero hindi niya tayo kinakahiya. Natawagin natin siya, aming Diyos Ama. At higit pa dito, may hinanda pa siyang dakilang lugar para sa atin. Lugar na banal at hindi nasisira. At ito, si Jesus Christ. And to see Christ dito, siya ay naging pilgrim sa mundo, mga kapatid. Alam niyang panandalian lang ang humiliation niya. Paghihirap niya sa mundo. Di siya nagyabang, di nagtayo ng mga political dynasty, pero nanatili pa rin siya nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. As a pilgrim, si Kristo ay nakaranas ng tukso, pero di siya nahulog sa pagkakasala. Siya ay hindi natukso sa yaman ng mundo, kalwalhatian ng mundo sa Matthew 4. Siya ay nagtiis ng sufferings, sa humiliation niya. Kahit andito siya sa mundo, napapaligiran siya ng mga makasalanan, siya ay namuhay pa rin na may eternal perspective, katulad ng inaasahan sa atin ngayon. Dahil kung tayo ay katulad, conforming sa Kanya, ganon din dapat ang perspective natin. Ang paghihirap ni Christ ay hindi lang pahirapan siya per se, makita natin siyang mahirapan. Pero ang nakikita niya, dahil panandalian lang yun ang makikita niya ay nakaabang na eternal glory. Yung glorious redemption na mangyayari. At ito ang gospel. Kaya tayo
nagsasamba ngayon sa Kanya dahil sa Ebanghelyo na ito. So as Christians, ano ang desire natin ngayon? Anong dinidesire mo? Anong pinupundar mo? Yaman lang ba? Bahay lang ba? Maging masaya lang ba sa buhay ang gusto mo dito? Sa buhay mo? Maging malusog ka lang, sagana, walang problema? Napanood ko nga kahapon, may narinig ako sa pinapalabas. Ang mahalaga, sabi niya, wala tayong sakit. E di ikaw na ang hindi na magkasakit at mabuhay. Dito naman na. Di ba? So sa atin, yun ba yung gusto nating desire? Kung ito yung desire mo ngayon, mga kapatid, gamitin ito nawa. Itong mensahe na ma-remind tayo na ano ba ang dapat nating priority. Hindi ko sinasabing masama ang maging malusog, maging sagana. Pero kung yun ang magiging idol mo, magiging i-worship mo na, ipa-priority mo na, magko-commit ka na dahil doon, yun po ay kasalanan. Ang sinasabi po lang sa atin, know our priorities. Ano bang priority natin? Ang pangako ng Diyos sa gospel. Ang priority natin ay ang priority ng Diyos na lumago tayo sa pananampalataya. Madala sa completion ng salvation na sinimulan niya. Na makasama natin siya face to face in eternity. Yan ba ang desire natin ultimately? O gusto mo magkaroon ng 10-story house? This is showing us na si Jesus Christ ang final destination natin. At ito dapat ang ating pinapamuhay. Ito dapat nating nasa isip at priority. Anong challenge natin? Una, do not love the world. Alam ko, wala po yatang challenge dyan. Do not love the world. Huwag nating mahalin kung ano ang nasa mundo. Kasi lahat yan, mawawala. Hindi magtatagal, aalis din tayo dito. Sabi nga, ano naman kung makukuha ng isang taong lahat ng yaman sa mundo? Yun ay foolishness. Anong ibig sabihin nito? Wala na ba tayong dapat gawin? Ang t-shirt mo ba ay Christian shirt? Hindi po ganon. Sinasabi dito, gagamitin natin ang mga bagay sa mundo with the right perspective. Gagamitin natin ang mga bagay sa mundo na may kabanalan. Hindi bilang ultimate goals natin. Huwag gawing Diyos ang mga anumang bagay dito sa mundo. Mamuhay ng may pagtitiwala sa pangako ng Panginoon, hindi sa alok ng mundo. Huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan, sabi sa Romans 12. Church, do not love the world. The world offers wealth, materials, comfort, riches. Pero lahat ito ay panandalian, temporary. But God offers greater, eternal happiness, riches, eternal security through Jesus Christ. Mag-ingat sa tukso at sa distraction sa mundo. Sabi sa 1 Peter 2:11, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Kapatid, ipamuhay mo ang citizenship mo. Ikaw ay stranger dito. At kung ikaw ay stranger dito, ang ating pamumuhay ay dapat ayon kung saan tayo nabibilang. Identity natin. Kaya kung ikaw ay mahilig mag-commit ng kasalanan, isipin mo, lason sa iyan. Lason ng kasalanan, kapatid. Kitilin mo yan dahil delikado yan. Confess it and be honest to God. Humingi ka ng grace sa Panginoon and actively mortify that sin. Minsan naisip natin, ang sin, yung karumal-dumal, no? Yung pwede ka mapunta sa, ano. Pero yung simpleng pride, ay, alam ko na yan. Mortify it. Parang sinasabi natin, every time na we listen, we hear the word, we read the word, parang sinasabi,
Diyos. Alam ko na yan. Huwag mong sabihin sa akin. Alam ko na yung ginagawa ko. Hindi po. Humingi ka lagi ng wisdom ng Panginoon gamit ang kanyang salita. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa pamumuhay ayon sa sarili mo lang. Huwag mong sayangin ang iyong sarili sa pagkakasala. Stranger ka dito, kapatid. Hindi ka dapat umayon sa mundo. Tanggap man yan sa mundo, kasalanan pa rin yan. Marami man gumagawa niyan, offending pa rin yan sa Diyos. Kaya maging mindful tayo sa ating pamumuhay. Ibigin natin lamang si Kristo. Number 2, be a good witness of God. Hindi alam na marami sa atin yung kanilang identity ay nalilito pa rin sila. Or nalilito pa rin sila na kung sino ba talaga sila. Ano bang pagkakakilanlan nila? Maraming hindi alam na alien sila sa mundo. Hindi ito para manggulo tayo. Hindi ito para manira tayo sa mundo. Alien lang pala ako dito eh. Naalala ko may pinapanood akong parang clip na naggoto sila. Tapos na silang kumain. Syempre, malinis yung lamesa para mapahirapan yung naggogoto. Dito, nilagyan niya ng toyo, yung lamesa, pinuno niyang gano'n. Tapos nagtatawanan sila. Kasi alam nila, hindi naman sila yung maglilinis nun. So as aliens, dito sa mundo, hindi tayo maninira ng mundo. Hindi tayo gagawa ng mga ganung bagay na hindi pleasing at hindi good witness sa Diyos. Sabi pa nga, ipe-preserve natin eh. We are salt and light. Tayo yung magpapaliwanag sa mundo, hindi tayo, pero ang gospel, si Kristo na nasa sa atin. Hindi ibig sabihin ng pilgrims, wala ka ng direksyon dito sa mundo. Baka inisip natin ay hindi pala ako taga dito, so wala na akong dapat na right path na puntahan. Hindi po. May direksyon tayo dahil, remember, identified tayo sa Diyos. Kaya malinaw ang destinasyon natin. Ang destinasyon ay sa langit kay Kristo. Alam natin na ito yung kalooban ng Diyos. Kaya we must practice our citizenship dito sa mundo. Sa langit, dito sa mundo. Here on earth as it is in heaven. Meaning, we should become more visible in how we live, relate, and worship God-centered life. Christ-centered life, Spirit-filled life. We are called to glorify God and speak of Him by our mouth. Sa ating pag-iisip, kahit ba nandito tayo sa trabaho natin na hindi sila Christians, i-bless mo sila sa mga katotohanan na nakuha mo sa salita ng Diyos. Hindi mo lang dapat ipapractice sa mga Kristiyano lang din. At yun ay kasama sa task natin, mga kapatid. Sa church, mag-stir up tayo for encouragement. Ay, aliens naman tayo dito, magsiraan na lang tayo. Hindi. Mag-divide na lang tayo, hindi. Doon na lang tayo mag-unite sa langit, hindi po. On earth as it is in heaven. Mag-stir up tayo. Huwag tayo pagsimulan ng pag-compromise. Huwag tayong makita na tayo ay unang nagkasala. Huwag tayong maging lamp. Kung nasan man tayo, we must advance the kingdom of God na siyang tunay na ating kinabibilangan. Again, hindi anti-happiness ang Diyos. Hindi anti-pleasure ang Diyos. Hindi anti-satisfaction ang Diyos. Pero dahil tayo ay may indwelling sins, nakakatakot po yun. Mas nagiging Diyos natin ang mga blessings na ito, ang satisfactions na ito, ang happiness na ito, kaysa sa Diyos. Ang gusto ng Diyos sa ating mga Christians, as pilgrims, siya ang happiness natin. Siya lang ang pleasure natin. Siya lang ang satisfaction natin. Wala nang iba.
Si Kristo lamang ang pag-asa at desire natin as pilgrim, as Christians dito sa mundo. At sa mga wala pa kay Kristo na nandito ngayon, bata man o matatanda, may edad ka na, ano ang desire mo ngayon? Ano ang pag-asa mo ngayon, kapatid? Yes, pilgrim ka, pero pilgrim ka sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay stranger sa commonwealth ng kanyang salvation. Di ka identified sa kanya at hindi niya gustong maiugnay sa'yo dahil wala kang pananampalataya sa kanya at ikaw ay may kasalanan. Dala-dala mo yun at ikaw ang mananagot dun sa kanya. Kaya kailangan mo ng lunas. Kailangan mo ng cure para malunasan at ikaw ay malinis. At ito ay ang ginawa ni Kristo sa krus. Panampalatayaan mo yun. Si Kristo at kanyang ginawa na kamatayan sa krus. Nang siya ay namatay para sa mga makasalanan na tulad ko at sino man ang mananampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi maliligtas. Kung sumugat sa iyo ang salitang ito, mga kapatid, itong panawagan ng pagsisisi ng Diyos, huwag mong tigasan ang iyong puso. Repent and believe the gospel. Magsisi ka sa iyong kasalanan simula pa nung bata ka. Acknowledge na ikaw talaga ay makasalanan at hindi ka tanggap-tanggap sa kanyang kingdom. At panalangin ko na ikaw ay iligtas ng grasya ngayong umaga. At ikaw ay dalhin sa kanyang pamilya. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At nawa ay magamit po ninyo ito sa aming puso para sa aming paglago, pagtingin, pag-appreciate sa pananampalataya na meron kami, Panginoon, na ibinigay mo. Maraming salamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Dahil kung walang ebanghelyo, kami ay pilgrim pa rin sa iyong pamilya. Hindi mo kami gugustuhin na tumawag sa iyo ng aming Diyos. Kaya maraming salamat sa iyo at tinanggap mo kami, Panginoon, by faith. Through faith, Lord, nagiging please ka sa amin. Napiplease kami. Or ikaw, napiplease. Kami ay napiplease namin ikaw, Panginoon. And I pray, Lord, na patuloy na ikaw ay makonvict or kami ang makonvict sa iyong salita sa mga sumugat man ito sa aming mga puso, nawa ay magdulot dito ng paglago sa amin at ma-appreciate namin na ito ay sanctifying para sa aming buhay na i-conform mo kay Kristo. Maraming salamat at i-ready mo kami sa aming baptism sa pangalan ng inyong anak ni Jesus. Amen. Punta muna tayo doon sa baba for baptism.